Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat, sa totoo lang. Makakaapekto ho ba yung nagaganap ngayong pagdinig sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte at yung katapusan nung ICC confirmation of charges laban sa kanyang ama? Makakaapekto ho kaya sa chances ng Vice Presidente na manalo bilang Pangulo sa 2028? Yan po ang tatalakayin natin ngayon, Ricky Rivera. Okay, alam niyo naman ho, natapos na yung confirmation of charges at within 60 days ay inaasahan pong maglalabas ng desisyon ito pong International Criminal Court. So habang iniintay ho natin yun, tapos na ho yung issue na yun, ito naman ho, nandun na ho sa Committee ng Justice sa House yung dalawang impeachment complaints laban sa ating Vice Presidente. So, kapag ka ho, yung form ho pala, by the way, inaprobahan nila, yung substance na lang. So, sa ngayon po, nagkakaroon po ng debate dyan. Ang tanong natin ay, meron ho kayang epekto ito sa tsansa ni Sara Duterte bilang maging Pangulo sa 2028? So, hindi ko tayo maghuhula dito, no? Nag-research po ako ng matindi dito. Tinignan nun natin yung mga academic sources. At doon lang ho tayo magre-rely. Doon sa academic sources. Hindi ho spekulasyon. O hindi ho sarili ho natin to. Okay. Unahin ho natin yung doon sa International Criminal Court, doon sa Hague. Yung International Criminal Court o ICC po ay nagpresenta na ng ebidensya laban sa ating Pangulo, no, na may pananagutan ito doon sa sinampa sa kanyang kaso na crimes against humanity. Ayon sa ulat nga ng Reuters, sinabi ng prosecutors na siya raw ay mahalaga o pivotal sa campaign kung saan libo-libong taong namatay. Ngayon ang tanong, kapag ganito ba kabigat yung ebidensya laban sa ating dating Pangulo, ay babaksak yung political influence ng mga Duterte. Okay, yan po yung isang tanong natin, ano? Ayon po sa aking nasa liksik, ay ang epekto po ng ICC ay tinatawag nating conditional. Ibig sabihin, pwedeng maapektuhan yung public opinion, pero hindi automatic na magko-convert ito into electoral defeat. Ibig sabihin, hindi ganun ang maging epekto nito sa reputasyon ng mga Duterte bilang political force. May study po yung Stanford din nagsasabing ang impact ng ICC ay nakadepende sa kung paano ito tinatanggap at pinuproseso sa loob ng bansa. Kung ang domestic institutions po at media ay magbibigay bigat dito, ibig sabihin talagang gagawa ng full coverage na very negative ang dating, medyo malakas ang epekto. Pero kung hindi naman, at naipalabas ko ng kabilang kampo ng mga Duterte na foreign interference ito, parang maaaring man-neutralize po yung impact nitong sa ICC. Oo. At paano naman yung mga botante? Okay, nagsaliksik po tayo sa sociology ng Pilipino at ayon po sa research sa political psychology natin, ay lumalabas po na ang mga tao, lalo na mga Pilipino, ay hindi po nagdi-decide batay sa ebidensya. Nagdi-decide po sila batay sa number 1, identity. Number 2, partisanship. Number 3, social group loyalty. Number 4, emotional attachment. At number 5, media framing. May mga pag-aaral po na nagpapakita na kapag ang isang leader ay under attack, katulad in this case, si Vice Presidente Sara Duterte, may tendency po ang mga supporters ni Sara na mag-rally around sa kanya, lalo na kung frame ito bilang external threat. So kung ICC o kaya impeachment court, no, or yung ngayon yung lower house na Justice Committee ay frame bilang anti-Philippines o anti-Duterte political maneuver, maaari mas tumibay pa nga ang voter base support ni Vice Presidente Sara Duterte. At ang political reality din ay ito sa Pilipinas. Maraming political dynasty, patronage networks, local machinery at regional loyalties. So, hindi lang reputasyon po ang basehan ng boto. Oo. Kasi kapag sabi nga
ng batayo sa research natin, kapag naipalabas ng Duterte camp, lalo ng camp ng Sara Duterte, na political attacks lang ito laban sa kanya, maring tumaas pa ho nga actually yung public support sa kanya. At sino nang maapektuhan if and when, no? Makita po lumalabas na talagang ma-impeach ang ating Vice Presidente. Ang maapektahan po niya ay urban middle class voters. So, kulang-kulang nga mahigit sa mga 10 to 12 million. College-educated demographics, mga maliit na porsyento lang ho ito ng pangkalatang populasyon, no, ng voting population. At yung tinatawag na swing voters na may strong rule of law orientation. Ito po yung mga talagang stickler sa batas. Ang di umaapektuhan, syempre, yung solid Duterte base. Ibig sabihin, yung mga taga Mindanao, Visayas, at may ilang bahagi po ng Luzon. At yung mga voters na nakaimbenta sa patronage networks at yung mga talagang seryosong pro-Duterte supporters. Hindi yung sila maapektuhan yan. Kahit na sabihin natin kay Sara, manalalig pa rin sila kay Sara at hindi po sa ebidensya. So, sapat na po ba yung ICC na ito at ang maaring impeachment ni Sara para hindi iboto si Sara Duterte o yung mga pro-Duterte candidates come 2028? Batay po sa pananaliksik o research, hindi sapat by itself. Kailangan ng sustained media framing, elite defections, domestic institutional reinforcement, at civil society mobilization. Ang public opinion po ay hindi courtroom. Ito ay battlefield ng narratives, identity, at emotion. Sa ICC naman po, ang ICC ay isang legal institution. Ang ating pong halalan sa 2028 isang political process. Minsan nag-overlap ang yung dalawa, pero hindi sila pareho. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung may ebidensya, kundi kung paano ito kwekwentuhin, ipaliliwanag at tatanggapin ng Filipino voters. At doon nakasalalay po ang political future ng ating Vice Presidente Sara Duterte come 2028. At yan po ay kung makakatakbo siya. Yan. Kasi kung ma-impeach siya, ay at makasuhan sa Sandigan Bayan na Limbawa, ay bali yung siyang hindi makatakbo. Ricky Rivera po para sa Current PH TV.